Pahirap sa mga estudyante ang matinding init. Kaya naman isinusulong ng isang kongresista na gawing climate resilient ang mga classroom. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa tindi ng init, may mga lugar sa bansa na muling nagsuspende ng face-to-face classes at nagpatupad muna ng blended learning ngayong araw. Sa isang forum kanina, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture at Pasig City Congressman Roman Romulo na baka ito muna talaga ang solusyon para hindi mapabayaan ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo't hindi pa rin daw talaga handa sa matinding init ang mga paaralan sa bansa. Giit ni Romulo, dapat ding pagtuunan ng pansin na iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DepEd at DPWH ang disenyo ng mga paaralan. At tiyaking akma ito anuman ang panahon, tag-init man o tag-ulan. Dapat na maayos at siguraduhin natin kung tag-ulan naman ay hindi naman siya mababa. Siguraduhin naman natin yung mga drainage system maayos papunta sa may outlet na maayos para whether tag-tuyo o tag-ulan ay safe naman na makapasok yung mga bata. Pero habang wala pang mga weather resilient na design ng mga paaralan, suportado ni Romulo ang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar na Hunyo hanggang Marso. For the simple reason po na because hindi handa ang classrooms natin. Even the existing classrooms po, hindi siya weather resistant, hindi niya kaya po yung init. Kasi yung pagka-design sa kanya ay medyo mainit talaga. Sa totoo, for peace of mind and mental wellness of our students, teachers, and their parents, kung ibalik natin gradually sa old academic calendar. Ngayong araw, naitala ang danger level na 43 degrees Celsius na heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar. Sinundan niya na 42 degrees Celsius na heat index sa Sangli Point sa Cavite, Puerto Princesa sa Palawan, Zamboanga City at Cotabato City sa Maguindanao. Paliwanag ng Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto sa bansa ang ridge ng high pressure area, kaya kaunti ang nabubuong kaulapan, direktang tumatama tuloy sa atin ang init ng araw. Sinabayan pa yan ng epekto ng El Nino. Posible umanong magpatuloy hanggang Mayo ang matinding init ng panahon sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.